I knelt in prayer, seeking an answer for all of the stripes in my life. In the still of the silence, I felt your presence, and you said you loved me and take me as I am. Then I knew that finally I found a friend I always have around, a friend I could lean on, trust and depend on. Oh Lord, you're all that I need. You heard my cries, saw all my sighs. You listened to all of my whys. You showered me with your love, gave me peace like a dove. And you stretch your hand, made me stand, now I am home. Then I knew that finally I found a friend I always have around, a friend I could lean on, trust and depend on. Oh Lord, you're all that I need. Now I'm sure that He's all I need. I know He'll always take the lead. Today and tomorrow I'll trust Him and follow. Oh Lord, you're all that I need. Oh Lord, you're all that I need. Magandang umaga po sa ating lahat and happy Sabbath po sa lahat ng mga kasama natin this morning. Kanina, napakinggan ko from Sister Rhoda na meron palang from iba't ibang countries, meron from California. So, kung nasaan man po kayo ngayon, magandang umaga, magandang gabi. So, napanood ko rin po sa video presentation, napakaganda nung adhikain ng Moving On International. Talaga namang nung pinapanood ko yung video kanina, napawawa ko. So, dalangin ko po na mas lumaki at mapalawak pa ang magandang adhikain at mensahe ng grupong ito. And gusto ko rin pong i-take ang chance na magpasalamat kay um, kapatid na Lilia, kay Sister Lilia, sa pag-imbita po sa akin ngayong araw na ito through my father-in-law. So, ito po ang aking pamilya. Sa picture ko kanina, nakakrap yung mukha ko. So, I would like to take this opportunity to introduce my small family. Andito po actually yung husband ko. Nakanonood din siya, katabi ko sa kabilang side, si Nahum. And these are our two kids. My eldest is KQ, who is currently 6 years old. And my youngest is Jared, who is currently 2 years old. So, ako po ay miyembro ng Tubuan Seventh-day Adventist Church. So, nung naimbitahan po ako na mag
message ngayong umaga na 'to, napaisip ako, ano ba yung puwede kong i-share? Ano ba yung mensahe na nais kong banggitin sa mga members ng Moving On International? And napaisip po ako mga kapatid na bakit pa ako lalayo kung puwede ko namang ikuwento na lang ang aking sariling storya. So kung mapapansin po ninyo, the title of my sharing this morning is Living the Change by Adventist Transformation. So sa title pa lang alam na po ninyo kung ano ang ikukuwento ko ngayong umaga. So dito may dalawang powerful words na ginamit po ako, 'di po ba? Yung una, change or pagbabago. So sa atin po mga kapatid, ano po ba yung perception natin kapag narinig natin yung salitang change, 'di ba? Pagbabago. May iba maaari na hindi komportable or mas pipiliin yung nakasanayan. Kumbaga, there are people who do not want to go out of their comfort zone and just stay, 'di ba? There are people na hindi komportable sa change. May mali ba doon? Absolutely, wala naman po, 'di ba? Pero yung pangalawang word na binanggit ko sa title ng aking testimony ngayong umaga ay transformation. So, 'pag po ba pinag-combine natin yung salitang change and transformation, meron ba siyang pagkakatulad or meron ba siyang koneksyon? Absolutely, yes, 'di po ba? So, bakit nga po ba ito yung, napili kong ibahagi na kuwento ngayong umaga? So, bigyan ko lang po kayo ng konting background. Ako po ay ipinanganak na Roman Catholic. So, mula sanggol hanggang edad 26, I was a Roman Catholic. 8 years. For the past 8 years, ako po ay Seventh-day Adventist. So, I was converted to Seventh-day Adventist 8 years ago. So, I'm sure nag-compute na po kayo ng edad, though hindi ko kayo nakikita, pero baka may nag-compute na ng edad ko. So, maaaring nagtatanong po kayo sa inyong isipan, why did I choose this religion? What made me decide to switch from being a Roman Catholic to Seventh-day Adventist na napakalaking pagbabago po nito, di po ba sa buhay? Hindi siya simpleng pagbabago kasi naniniwala po ako that religion is your way of life. It will give you a huge impact to what will your life will be in the future or in your everyday life. And to all who's listening right now, this change didn't happen not because I was forced to, kasi po yung napangasawa ko ay Seventh-day Adventist. The decision was because I chose to. Okay? Personal ko po itong naging desisyon and for the past 8 years of being a Seventh-day Adventist, I have no regrets and I'm very happy that I embrace this change. And who would have thought that today I am actually sharing my story. And if I may share to everybody, first ko po ito na maging divine worship speaker. So, salamat muli sa pagkakataon. And the changes happened in my life when I become an Adventist. Ito po ay hindi para ikumpara yung dati kong relihiyon sa kung ano man yung current, okay? At kaya po kung napansin niyo kanina yung Bible verse na nais kong i-share sa bawat isa ay matatagpuan sa 2 Corinthians 5 verse 17. So, 'pag makita po natin, inilahad kanina ng ating kapatid na nakasaad po diyan, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new." So, dito sa mensaheng ito, every time nakikita at binabasa ko siya, naaalala ko po yung naging journey ko for the past 8 years. Gusto ko pong ibahagi kung sino ako dati. Nung ako po ay hindi pa nagiging Seventh-day Adventist, baka po may makaka-relate or katulad ko din sa inyo in the past, mapagpaniwala po ako sa mga superstitious belief. Katulad po ng pagwawalis sa gabi. Narinig niyo na po ba yon? Di ba may kasabihan kapag daw po madilim na or gabi na, huwag ka daw magwalis kasi ang swerte lumalabas. So kahit gaano kadumi ang sahig, tiisin kasi ang swerte lalabas. So ito po yung halimbawa ng mga pinaniniwalaan ko dati. And naalala ko pa nung first time ko pong umattend sa Tubuan Seventh-day Adventist Church dito po sa Silang Cavite. Pagkatapos of course ng misa, merong potluck, 'di po ba? So naalala ko pa at that time,
Umattend ako first time ng potluck and sobrang amazed na amazed po ako sa laman ng lamesa. Naalala ko may dinampot po ako, akala ko burger patty. And then pagtingin ko gawa sa munggo. May isa pa pong version sa katabi niya, gawa naman sa puso ng saging. Talaga pong bilib na bilib ako na, wow, ang mga menu dito, gawa lahat sa gulay and yet ang sasarap. 'Di ba? So, isa po 'yun sa pagbabago na nangyari sa akin na para sa akin ay malaking impact sa kung ano man ang nangyayari sa buhay namin ngayon. Kasi, katulad po nung nabanggit ko kanina, meron akong dalawang anak, isang 6 at isang 2. So, naniniwala po ako na your food is your medicine. So, salamat sa Panginoon na so far yung dalawa ko pong anak ay hindi sakitin at naniniwala po ako na malaking bahagi yung kinakain nila araw-araw. At gusto ko pang i-share, nung mga unang pagkakataon, dahil nga po galing ako sa pamilya ng Katoliko, syempre nakasanayan ko na ang mga pagkain ay may sahog na karne, 'di ba? Main ingredient ay karne. So naalala ko po nung mga first few times, ito binahagi ko to during the time nung nag-share ako sa Tubuan Church na yung lunch namin ay sinigang. Favorite ko po siyang i-example kasi up until today, hindi ko talaga siya makakalimutan. So there was this one time na lunch time, nakakain na po kami ng pamilya. Eh, syempre po, di ba yung sinigang, amoy na amoy mo yung lasa. Hindi mo pa natitikman pero alam mo na yung lasa ng sinigang, di po ba? Or alam mo na na sinigang siya. So there was this one time na lunch po naming pamilya at nagluto po ang aking mother-in-law ng sinigang. And then sumandok po ako ng ulam at ang una ko pong nasandok, talong at okra. So sa isip ko, baka nasa gilid yung mga karne. Kasi hindi ko pa po alam at that time na Seventh-day Adventist po pala ang pamilya ng aking boyfriend. O, di ba? Along the way, of course, I have discovered it and I fell in love with it. So, nung pagsandok ko po, naku, bakit kaya talong at okra? So, ang ginawa ko po pa simple, binalik ko yung nasandok ko. And then I tried na kumuha sa kabilang side. Ang nakuha ko naman po, beans, kangkong, and other vegetables. Only to find out ito po pala ay all veggie sinigang. So, ito po yung mga changes sa buhay ko na kasi nakasanayan ko po siya eh, 'di ba? Coming from a family who were used to normal ways of cooking food and then I had to transition from something I'm not used to it. 'Di ba parang mapapaisip ka, paano? But praise God, ngayon, I'm used to it and like what I mentioned earlier, in our everyday life, talaga naman pong parte ang gulay ng aming pang-araw-araw na buhay. At naniniwala po ako na itong pagbabagong ito, simple man, di po ba kung iisipin natin or pakikinggan natin, pero napakalaki ng impact sa kung ano ang magiging kahinatnan ng ating pangangatawan. Okay? And another change that I'd like to share with everybody na talaga naman pong malaking pagbabago. Ang dami kong na-experience na changes sa buhay ko when I become a Seventh-day Adventist. Pero namili lang ako ng top 3 na gusto ko pong ibahagi ngayong umaga. Kaya po kung napansin nyo yung title, Living the Change, My Adventist Transformation. Dati po, takot ako sa idea ng death. Ang pinakamalaking kinakatakutan ko sa buhay, kamatayan. In fact, naniniwala pa nga po ako sa multo. 'Di ba sabi nila kapag daw ika-third night, dadalawin ka ng nawala, ng namatay. Tapos within 40 days, nandito daw siya, tinitignan ang mga ginagawa mo, yung mga naiwan niya. So I remember during my younger days, every time may family member akong nawawala or namamatay, lagi akong natatakot mag-isa. Natatakot ako, naku, baka bigla akong kalabitin nito, tapos mag-isa lang ako, himatayin na ako. So, I really have fear of death. I really have fear of families death, anybody. The idea of death is something I'm really scared about. And one of the things I'm very grateful that I learned when I become a Seventh-day Adventist, I do not fear death. Dati po kasi talagang natatakot ako, 'di ba? Pero nung naging Seventh-day Adventist po ako, nawala po yung ganong mindset ko. And actually, just a few months ago, 4 months to be exact, I experienced a death of a family member.
So, ipakilala ko po ang aking mother-in-law at ang aking father-in-law. Maaaring ito pong lalaki sa gilid ay familiar ang muka. Tama po kayo, nakasama nyo na siya last month, kung hindi ako nagkakamali, or a few weeks ago. He also shared his journey at siya po ang naging tulay kung bakit ako nandito ngayong umaga through Ate Lilia. Siya po ang nagsabi sa akin na, anak, pwede ka pang maging guest speaker, maging divine worship speaker, ganyan. So, nag-yes po ako kasi naniniwala ako na blessing ito na ma-share ang aking journey at makipagbigay, hopefully, ng inspiration sa lahat po ng mga nakikinig this morning. So, ito po ang aking pamilya sa husband side ko po. So, maaaring yung mother-in-law ko, yung iba po sa inyo, kaibigan or kakilala siya. She is actually, or she was 78 years old at the time of death. And sa totoo lang po, ang mother-in-law ko, being vegan, ay lagi kong sinasabi siya ay malakas pa sa kalabaw. Wala po siyang health conditions, wala siyang nararamdaman. Siya po ang nag-aalaga sa panganay ko, sa bunso ko, ganun din. Siya ang nagluluto ng pang-araw-araw naming pagkain, nag-aasikaso sa lahat. Siya po ang reyna ng tahanan. Kaya po nung dumating ang August, actually katapusan ng July, may balita or may pangyayari sa buhay naming lahat na nakadagdag lalo ng aming pananampalataya. My mother-in-law suddenly passed away. August 1, to be exact, of this year. And that's almost 4 months ago. So sobrang biglaan po ang kanyang pagkakawala. Kasi katulad po nung nabanggit ko sa inyo earlier, malakas siya, walang health conditions, walang maintenance and all. Malakas pa sa kalabaw kung tutuusin. Her death was unexpected. Her death was sudden to the point na mapapaisip ka, bakit ito nangyari? Pero dahil po sa pananalig sa Panginoon at sa pananampalataya at paniniwala sa second coming, yung mga ganong klasing perception and thinking, salamat po sa pagiging Seventh-day Adventist at nawala. Nung na-experience ko yun 4 months ago, sabi ko sa sarili ko, wow, ito na pala talaga yung nangyari sa akin. Alam po ninyo, ni isang takot, wala akong naramdaman. I remember nung araw na nawala siya, nasa ospital, sa RITM Alabang, I had to go home alone kasi nasa ibang sasakyan po yung husband ko. And wala kahit isang takot yung nadarama ko. And during the time na I have to wake up early in the morning to cook at her kitchen, kahit isang fear wala akong nadarama. Bakit? Saan nanggagaling yung lakas ng loob? Saan nanggagaling yung change na nangyari sa buhay ko? Naniniwala po ako dahil po yun sa naging transformation at pagbabago ko when I become a Seventh-day Adventist. At the time of my mother-in-law's wake, I saw how people celebrated her life. That is something not to be scared. That is actually a celebration of life, 'di ba? Yes, naging painful dahil sobrang unexpected and sudden po yung kanyang pagkawala. Pero naniniwala po ako na her death is a big testimony that no matter what the situation is, no matter how painful the situation is, you can always choose God. Kasi po naalala ko nung araw na nakapasok ako sa ospital, sa room niya. At alam na po niya na konting oras na lang ang nalalabi sa kanyang buhay. Alam niyo po yung statement sa akin ng mother-in-law ko na talaga namang bumuhos. Actually, medyo teary-eyed na ako. Bumuhos sa aking ang luha ko na talaga namang napaluhod na po ako. Nung pagpasok ko pa lang, ang sabi po niya sa akin, matagal na akong handa yan. At ang habilin po niya sa amin, sa akin, sa aming pamilya, maging tapat kayo sa Panginoon. So, my mother-in-law's life is a big testimony na kahit po sa oras na alam mo na ito na ang huling araw mo, alam mo na hindi ka na magtatagal sa mundo, pwede ka pa rin magpasalamat. Pwede mo pa rin piliin ang Panginoon. Kasi let's face it, mga kapatid, di po ba? Sabi nga natin, it's easy to trust God when things are easy. But when things are difficult, that's the time we start questioning His will. That's the time we start questioning why this is happening. Pero naniniwala po ako dahil laging tapat ang mother-in-law ko
dahil naging maayos ang kanyang pananampalataya all throughout her lifetime. Kaya naging kampante po kami sa kanyang pagkawala. And as we speak, 4 months later, salamat, purihin ng Panginoon. Maayos naman po kaming pamilya. Narinig niyo po yung testimony ng father-in-law ko a few weeks ago. At naniniwala po ako na malaking bahagi yung paniniwala namin or paniniwala naming pamilya sa second coming. Katulad nga po ng nabanggit ni Sister Sharon kanina, di po ba malapit na ang second coming. So why would I fear that? And kanina sa summary ng lesson po natin, nabanggit din doon, 'di ba? We would be saved eternally. So, um, balikan ko lang po yung memory verse or yung talata na nais kong ibahagi ngayong umaga. So bakit ito po yung napili ko sa dami ng related sa change or sa dami ng related to transformation. So nakalagay po dyan, therefore, if any man be in Christ. So kumbaga, kung sino man ang na kay Kristo. So ito po ay para sa lahat mga kapatid, hindi kumbaga limitado sa mga taong mababait, religious, or perpektong tao. Sino man, kumbaga, lahat, lahat ay may pagkakataon magsimula muli. Ibig sabihin, ang relasyon po natin sa Panginoon ay nagdadala ng pagbabago, hindi ang sariling kakayahan or kabutihan. 'Di ba? Ang pangalawa pong mensahe, He is a new creature. Kumbaga, bagong nilalang. So, hindi naman po ibig sabihin na perpekto na agad, di po ba? Kundi nagkakaroon, kumbaga, ng bagong puso, bagong pag-iisip at bagong layunin. Kumbaga, God gives you a new identity, a new direction, and a new chapter. What desires is good. Okay? Yung pangatlo naman pong mensahe ng napili kong talata na ibahagi ngayon sa inyong umaga or ngayong umaga, old things are passed away. So ano po ba tong old things are passed away? Kumbaga kung tatagalogin natin, ang mga dating bagay ay lumipas na. Katulad ng mga nangyari sa aking buhay, yung mga pinaniniwalaan ko dati, yung mga bagay na nag-shape of who am I today, nakalipas na. Ito yung mga past. And today, we are living in the present. So, patawad at pagputol sa nakaraan. Kanina nung nakikinig ako kay Doc Win, sabi po niya, um, sa Sabbath lesson natin earlier, kung ikaw ay nagkasala man, ready kitang ibalik. Di ba napakagandang mensahe po ng Panginoon? Kung ikaw ay nakagawa ng pagkakamali nung nakaraan, may pagkakataon kang itama. Di ba? Ang Diyos ay nagpapatawad. Kumbaga, hindi mo kailangang mabuhay ng may bigat ng nakaraan. God erases guilt and gives freedom. And finally, yung last statement po nitong Bible verse na ito, behold, all things are become new. Diba napakaganda? Sabi po dito, ang lahat ng bagay ay nagiging bago. Diba? Kumbaga, brand new beginning. God starts transforming your ugali, 'di ba? Pati yung pananaw, iyong relasyon, at iyong pagkilos, pati ang iyong pangarap. 'Di ba? And lagi po nating tatandaan, brothers and sisters in Christ, na ito pong pagbabagong ito ay hindi naman kumbaga right away or instant, di po ba? Sabi nga natin, ito ay a continuous process, step by step sa araw-araw na biyaya ng Panginoon. So, dito makikita po natin na talaga namang napakabuti ng Panginoon. Kung ano man yung nakasanayan or kinagisnan natin nung tayo ay isinilang, it will not shape who we will be in the future. Katulad nga po ng istorya ko na naibahagi, may mga changes na pwedeng mangyari sa buhay mo basta gugustuhin mo. Baka basta bukas ang iyong puso, isip at kalooban sa Kanya. So, ayun lamang po. Today, I am not here because my life is perfect. Sabi ko nga po kanina, hindi po. Ang buhay ko ay hindi perpekto, hindi din ako perpekto. Pero naniniwala po ako na ang Panginoon nating lahat ay perpekto. 'Di ba? We trust that our Lord God is faithful at dahil po sa Kanya, meron akong peace of mind. 'Di ba? Ang sarap sa pakiramdam na may bitbit kang peace of mind, peace that stays,
peace that strengthens, and peace that never leaves. Dati kung ang sukatan ko ng success ay material na bagay, maging successful sa career, ngayon naniniwala ako that success will be measured on how you relates to others with the goodness of the Lord. Naniniwala ako na ang relasyon mo sa Panginoon at sa pamilya mo ang magdadala sa'yo ng peace of mind at ng success. So I'd also like this opportunity kasi nakita ko yung adhikain ng Moving On International under Seventh-day Adventist Church Bonbon. Napakaganda sa video presentation. So marami po pala or almost all of the members here are kumbaga physically injured or suffering. So I'd like to take this opportunity na i-acknowledge kayong lahat and we are with you. We are all praying with you. At mga kapatid, kung kayo man po at the moment ay sabi nga natin may pinagdadaanan, if you are going through something right now, if your heart feels heavy, if your mind is tired, let me remind you gently, brothers and sisters in Christ, God is your peace. He is near. Siya po ay nasa iyong tabi lang. He is listening. Siya ay nakikinig. And He is more than enough. So maraming salamat po muli sa pagkakataong ito and may God's peace fill your heart this Sabbath. Salamat po.